Mga te, pumunta kami ng kasal at mali kami nang napuntahan, so nakakahiya ang mga person na to. Andito kami ngayon sa India and isi-share ko sa inyo yung mga kaganapan sa kasal na inattendan namin. Para sa mga bago sa account ko, ako po ay isang Pinay na nandito sa India para makikain. Char! I mean Pinay na may jowang Indiano, kaya isi-share ko sa inyo ang aming buhay dito sa India. Paalis na kami mga te, and ayan yung gamit kong pabango, yung bigay sa akin ni Miss Aya. Ngayon yung favorite scent ko, yung Betrayal. And itong suot ko mga te, nakita nyo na to sa akin, sinuot ko rin to last time, pero wala na kasi akong time para bumili ng bago dahil kakarating lang namin dito sa India, wala pang 1 linggo. Tapos no, attend agad ng kasal. Gusto mo yun? Anyway, ayan, kasama namin yung parents ni Pavan, yung papa niya at saka mama niya kasi close friend nila or like family friend yung ikakasal. So, andito na kami sa venue. Yung name ng venue is Lavanya. Hindi mo na kami pumasok sa loob kasi mga te, nandito sila sa labas. Ginagawa nila yung barat. Itong ceremony na to mga te is para sa groom family. Parade or procession yata yung tawag dito. Basta papunta sa venue. Ganon nangyayari dito. Usually, yung groom, nakasakay siya sa kabayo mga te. Pero this time, nakasakay yung groom sa kotse. Kasi mga te, yung kotse ay regalo sa kanya ng bride. O, di ba ang bongga? Sa amin ni Pavan, sagot ko na yung car wash. Charot! So, dito mga te, nasayaw lang yung mga tao hanggang sa venue. And si Tanika, ayan siya yung sister ng groom. Sa mga traditional na barat mga te, kung hindi horse, elephant naman yung gamit nila na sasakyan ng groom. Pero hindi naman siguro pwedeng elephant dito kasi nasa city kami, no? Though yung kabayo mga te, makakakita kayo nun dito sa city. After that mga te, pumasok na kami ng venue kasi malamig, huy. And hinahanap namin yung mama ni Pavan kasi pinauna namin siyang papasukin kasi baka lamigin. Ang daming baong chika sa akin ni Pavan. Lalang, siya rin dumadaldal dyan eh. And sa mga kasal dito mga te, ayun pwede kayong kumuha ng mga snacks nyo kasi may mga nag-iikot na ganyan na kuya para makapag-snacks yung mga guests. So ako kumuha ko ng isang stick ng potato. Favorite ko yung sweet chili potato yata yung pangalan yan. E di ayun na nga, nakita na namin yung mama ni Pavan, mga te, kumakain na siya ng kanyang food and everything. Mga tanduri lang naman, ganun, snacks lang din. And ito yung venue mga te, ang syala, diba? Ang ganda. So, nag-ikot-ikot muna kami, naghahanap kami ng makakain na snacks lang naman kung anong available. Kasi mga te, hindi pa naman kami gutom. And then nakita namin tong fruits area. So dito kami ngayon. Kasi alam niyo naman si Pavan, sobrang hilig sa pruta. So yan yung una naming lalantakan mga te. And hindi pa nagsisimula yung ceremony. So lafang-lafang muna. Ayan, binakuha ko si Pavan ng bayabas. And then, ang social ng tusukan nila, sa amin saging lang yan. Charo, tapos hotdog yung nakatusok. Mission accomplished na ang mga person. Meron na kami ng prutas and everything. Dumating na rin yung papa ni Pavan, nakikain na rin siya sa amin ng prutas. And mga te, na-realize namin na, huy, bakit wala kaming kilala dito? Kahit isa sa mga guest mga te, wala kaming kilala. And na-realize namin na mali pala yung napuntahan namin. Hindi pala ito yung kasal at saka venue nung friends nila Pavan. So, dali-dali naming inubos yung prutas at lumayas kami doon kasi nakakahiya mga ti. Ayan, natatawa pa yung papa ni Pavan kasi mali kami na napuntahan. Ang gagaling ng mga person, nakakahiya. Uy. The wedding is upstairs. This is someone else. The same venue have pre-wedding. So there is a mistake, I think. You never check the board. So, ayun mga te, buti hindi namin binonggahan yung pagkain namin doon, no? Mga prutas-prutas lang kasi nakakahiya eh. Sa hiya namin mga te, ayan, lumabas na kami. Buti wala nakakakilala sa amin dito. Pero feeling ko, sa mga kasalan na ganito, basta nakaayos ka lang, hindi nila malalaman kung invited ka ba o ano. Kasi sa dami ng guests dito mga te, hindi naman sila nag-check ng invitation and everything. So, diretso pasok ka na lang din. Kaya kami talaga nagkamali din. So, yung kasal talaga ng kakilala nila Pavan is nasa 2nd floor. And yung na-attendan namin mga te is nasa ground floor. So, imagine. We try again the first floor also. सांग तुला काय या घुस जा मैं घुस गई First floor आज खाली पड़ा है venue. And ayun na nga mga te, finally, nasa tamang venue na kami. Dito kami sa parang top floor. And bumungad sa amin, ayan, mga kakilala na nila. O, diba? Dito naman mga te, wala pa yung mga tao. Parang andun pa rin yata sila lahat sa baba, dun sa barat ceremony, hindi pa rin yata tapos. Ibang-iba yung design ng venue na to kaysa dun sa baba. Pero mas bet ko yung vibes dito kasi mas cozy siya kaysa dun sa baba. Parang social-socialin, ganun. To sobrang liwanag. And ang maganda dito mga te is meron siyang outdoor. So, ayan. Dito
yung bar side. So kung gusto mo mag-alak and party, pwede rito. Tapos meron ka pang city view, di ba? Ang ganda, kabog. Kaya mas bet ko yung itsura dito kaysa dun sa baba. Hindi pa kami kumuha ng drinks kasi wala pa naman masyadong tao. Hindi pa nagsisimula yung party. So kumuhain muna kami ulit ng fruits. O di ba? Fruits is life. And nagkape ako mga te kasi medyo malamig. And meron ding mga ganito snack section. Yung menu very similar lang din nung nandun sa baba. Kasi mga te, iisa lang naman yung catering nila. So ayan. And prutas-prutas lang muna kami, no? And then yung sweet chili potato, hindi ko talaga siya matanggihan. So ayan, kumain ako ulit. Kahit mga tinakikita ka na ng mga server dito na kumakain, aalokin ka pa rin nila ng pagkain. So talagang busog na busog ka kahit di pa nagsisimula. Ito naman mga te, yung dance floor, hindi mawawala yan sa mga Indian wedding. Tapos dyan naman uupo yung bride and groom mamaya. And ito yung mga food, ay naka-plastic pa. Kasi wala pa namang mga tao. So, ayan. May iba't ibang klaseng cuisine na available, pero lahat sila is veg. Walang kahit anong meat dyan. Have you tried curry before? Ha? Have you tried curry? Which curry? This. Or you did Kadi. curry? Called curry. Kadi. Yes. Didi. You didn't try it? And mga te, lumabas na yung family side nung girl. Kasi gagawin na nila yung ribbon ceremony, ribbon cutting. And dun kami sa side ng lalaki kasi nga, yun yung close friend nila Pavan. Bali yung tatay ng groom is accountant nila Pavan, ang papa niya tsaka siya. Tapos yung mama naman nila is teacher daw nila Pavan. So since childhood silang mga bata is magfe-friends na. So childhood friends tong mga to. Sayang lang kasi hindi nakasama si Sagar tsaka Manitasha mga te dahil nga may pinuntahan silang iba. Meron silang trip na hindi na nila makancel. And siya yung mama ng groom. First time ko siya makita, yan ang bait-bait mga te. Nakakatuwang, funny, ang daldal. So nakaka-happy ng heart, o diba? Ginagawa na nila yung exchange of garlands and gifts. Na-explain ko na to mga te before sa mga previous video ko. So panoorin nyo na lang. And now naman is yung ribbon cutting, which is yung groom. Makikipag-negotiate siya sa family ng bride na bibigyan nila ng pera and everything. Basta depende sa kung ano yung mapagkakasunduan. Tapos kapag nagkasundo na, dun palang makakapasok yung groom sa venue. After neto, yung bride naman yung dadating. Ayan na yung bride mga te, ilalakad siya ng family members niya na guy. Mga brothers niya, pinsan. Brothers din kasi yung tawag nila sa mga pinsan nila dito. Ang ganda ng bride, napakakabugera din talaga ng mga suotan nila dito, diba? Tsaka makeup. So, ganyan yan mga te, maglalakad yung bride papunta sa groom. And dito mag-exchange din sila ng garland and everything. Ito yung mga dance step ko dito mga te, pwede na ako maging macho dancer, charot. And ito yung mama ni Pavan mga te, lagi nyo hinahanap sa akin, lagi nyo tinatanong ko nasan yung mama ni Pavan. And yung iba pa, bakit daw ganun yung mama ni Pavan, mukhang mataray, mga te, sobrang bait niyan. Anyway, photo session na, so and magpapapicture kami sa bride and groom. But mga te, alam nyo ba yung camera ko dito nagiging agaw attention, imbis na kaya ako siya gusto dahil maliit, kaya ako siya nagustuhan para maging low-key vlogger ako, pero mas nagiging agaw attention siya. So ito silang mag-asawa, silang family kasama yung mama nila. Na-curious sila sa camera ko kasi nga kakaiba yung itsura. So, okay na rin kasi nagiging icebreaker yung camera ko. Parang nagiging reason siya para magkaroon ng conversation, start, ganun. So, somehow, natutuwa din naman ako kasi sila yung nag-a-approach sa akin and nagkakaroon kami ng conversation. Anyway, and kumuha na ako ng alak ko, mga te. Gin tonic sana yan, kaya lang naubos na. So, limka na yung binigay nila sa akin. Nakalimutan ko videohan yung kumakain kami, mga te. Pero ayan, after namin kumain, nagsayawan na kami. Kasi mga te, pag pumunta kayo ng Indian wedding, hindi pwedeng hindi kayo sasayaw. And talagang hihilahin nila kayo dito, mga te. And pipilitin rin kayo uminom. So, ayun lang mga te, after neto, umuwi na kami. Kasi inuubo na yung mama ni Pavan sa sobrang lamig. And medyo late na, past 12 AM na neto. Kaya ayun lang, thank you for watching. I-follow nyo kaya ako for more char. Ayun, thank you, I love you, bye!